years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Headlines ngayon, sports news, magazine, celebrity, entertainment, interviews, music, and more. All in one. All in one. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas komprehensibo, mas malaman. Radyo Pilipinas 2, 918 AM. Philippine Standard Time, 7 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. Ready position. Spikers Net. Sa malakasang tapatan ng mga paborito nyong volleyball teams. Spikers Net. Spikers Net. Kumpletong highlights mula sa intense at kaabang-abang na mga laban. Ang latest balita sa mga manlalarong inyong inaabangan at iba pang usapang volleyball. Dito lang yan. Spikers Net. Spikers Net. With your hosts, Timothy Tapales and Dennis Hilanga. Tossing the ball sa Spikers Net. Spikers Net. Spikers Net. Umatikabong paluan mula sa mga larong inaabangan. Spikers Net. Tampok ang mga sikat na players na inyong sinusundan. Umanda sa siksik na volleyball action dito sa Spikers Net. Spikers Net. Kasama sina Timothy Tapales at Dennis Hilanga tuwing Miyerkules mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Spikers Net sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM. Good morning, Luzon, Visayas, and Mindanao. It's a Wednesday, October 4, 2023. My name is Dennis Hilanga at kasama po natin ang ating poging partner, Timothy Tapales. Dito lang po sa Spikers Net. Live po tayong napakikinggan sa 918 kHz sa inyong mga radyo at napapanood din po tayo at napakikinggan sa facebook.com/Radyo Pilipinas 2 Sports. And you may also follow us on our Twitter account sa twitter.com/RP2918. Magsama-sama po tayo hanggang alas 11 ng umaga para po sa mga balitang volleyball at ilang mga updates ng patuloy na coverage po ng ating himpilan sa 19th Asian Games. Team, kumusta? Matagal-tagal din tayong di nakapag-program Oo nga talagang na-miss kita, partner Dennis. Oh, Yun, I miss you more, team. Yun, oo. Pero Mwa chup-chup. ay grabe, maganon na. Pero busy nga tayo ng mga nakarang araw pa talagang Yes. Full blast yung coverage full blast, ng Asian Games dito. So subaybayan niyo lang po yung mga shows namin dito. And mamaya makakasama natin si Ms. Ria Arevalo para sa kanyang report sa Hangzhou. Live mula sa Hangzhou, Oo. China. No? At since may Asian Games, siyempre multi-sports event, meron dyang volleyball. No? May men's and women's indoor volleyball na ongoing pa yung women's. Yung men's naman tapos na. Tsaka yung beach volleyball. So mamaya po ihahatid sa atin ni Timothy yung mga naging resulta nung sa men's at yung mga tawag dito, yung mga scenarios naman sa women's competition. But before we go sa ating mga balitang Asian Games team, no, ating bigyan daan muna. Siyempre, nasa volleyball program tayo, Spikers Net. Siyempre, hindi natin dapat kalimutan yung ilan sa mga volleyball updates, no. Dahil sobrang busy natin, team, the past 2 weeks, no, dito nga sa Asian Games, hindi natin namamalayan. Malapit na palang magsimula ang Premier Volleyball League Second All-Filipino Conference. Ito yung season ending ng PBL season ngayong taon. And excited na yung mga PBL fans natin dyan, lalo na sa Master Control na si Sir Boy at si Ma'am Roxanne, mga Creamline fans. Handa na ba yung mga team, yung mga streamers mo? Ay, At saka mga pom-poms and balloons. Ay, wala akong ganun. Meron. Taganood Yung mga fans, di ba? Marami silang mga nire-ready mga ganun. T-shirt lang. T-shirt. Oo. So, yung team, October 16 pala ang opening, no? So, ilang araw na lang yan. 12 days na lang. 12 Parang days na lang. less than 2 weeks, no? Magsisimula na araw. po ang PVL. Second All-Filipino, dapat reinforced conference ho ito, pero na-scrap because of some
conflicts daw sa schedule ng mga national teams, no? Ayon po sa PNVF yan, that led to the leadership of the PVL na baguhin at na gawin na lang po itong All Filipino again for this year. So, 12 teams ang maglalaban-laban team dito. Pero yung Photon Tornadoes pala ay nag-back out na. Yun. Talagang nakagulat yun kasi we're hoping na na makasama pa rin sila dito sa Kaya nga, conference na ito eh. So, isa sa mga bagong koponan ho dyan, ang NX LED, no, is ito po yung sister team ito ng Akari, no. Ang kanilang moniker, Chameleons. At yung kanilang coach, nako, eto, kilala ni Timothy to, si Taka Minowa. Sino yan, Tim? Si Taka Minowa ay isang former assistant coach ng V-League team Saitama Egeo Medics. Siya rin na member ng isa ng member ng Japan staff sa ABC Cup for Women noong 2022. At higit sa lahat, Oo, siya ang asawa ni Jaja Santiago. Naglalaro para sa JT Marvelous. doon sila nagkakilala sa sa Saitama Geometics. Parang coach ni Jaja itong si Coach Taka Minowa. So ayan, dahil doon ay nabigyan ng pagkakataon si Coach Taka na makapag-coach sa Pilipinas sa pamamagitan po ng bagong koponan na NX LED. So ang magiging lineup po ng NX LED sina Laika Ebon, Camille Victoria, si Krish Makaslang, si Chara Permentilla, si Janine Navarro, si Joe Maraginot, Judith Abel, May Luna, Rachel Jorvina, Danny Ravena, Camille Cal, at saka si Maji Mangulabnan. yun. Sila po yung member dito ng bagong team ng PVL ang NX LED. No? Iba yung NLEX sa PBA yun. No? NX LED. Medyo nakakalito eh. Nakakalito eh. Nakakabulol. So, isa yan sa dalawang bagong teams. Yung isa naman team, ito ang pangalan naman nila, Galleries Tower High Risers. Yun yung isang bagong team pa dito, yung Galleries. Galleries Tower Tower High High Risers. Risers. So, sila yung kumumpleto nun dun sa 12 teams. Kasi dati, lang yan, 10. No? At kanila pong sasamahan yung mga bagong saltaren dito po sa PVL, yung Farm Fresh and Zerflor. Sila po ay nag-debut nung Invitational, siya yung mid-season conference natin. No? So, dapat 13 ho yan, nag-back out yung Photon. So, ayun, yung So, 12 sila, 12. nabawasan. And 4 na players agad yung ipinakilala netong Galleries Tower High Riser. Sino-sino ang mga parang, let's say, parang stars na bubuo dito sa Galleries? Siyempre, nandyan ang kanilang setter na si Fen Emnas, na dati pong player ng Zerflor Benders. Tapos Julia Ipak, dating Lasal. And ito, 2 team. Talagang inaabangan mo din. Ako ba yung nag-aabang? Oo. Si dating FEU, Lady Tamaraw, Carly Hernandez na naglaro sa Photon. So, nung nawala yung Photon, naghanap ng ibang teams yung mga player natin or kinuha ng ibang teams yung mga player na available, no? At yan, isa po, isa dyan, si Carly Hernandez, tapos si Isa Jimenez na dating taga-UST na naglaro for short time for PLDT, no? Ay ngayon, sila po ang mamumuno dito po sa Galleries Tower High Risers. And they will make their PBL debut on October 16 sa opening day po iyan. Agad-agad. So, itong All Filipino Conference po natin, ang champion dito, ang defending champion ay Creamline without Gia Morado de Guzman na siya ngayon ay nasa Japan. Oo, bilang isang import sa Denso Airibis For the 2023-24 V-League. So yan po ang mga ilan sa updates ng PVL. May ilan pa mamaya sa ating pagbabalik, pero ngayon ay kunin muna natin ang ating first break. Pamaman ako'y edukasyong Pilipino, tinuturong galing at talino para maabot ang pangarap mo. Ang tanging handog ko sa'yo'y edukasyong Pilipino, diskarteng mula sa puso, mamamangha ang mundo. Matatag na mga guro, matatag
Matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Kabataang Pilipino, Muslim o Kristiyano, lahat ng paniniwala, lahat ng katutubo, may kapansanan, iba man kasarian. Ang ating pag-aaral ay ating karapatan. Ang ating pag-aaral, pang-ahon sa kahirapan. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Ang tanging alay ko sa'yo'y edukasyong Pilipino, matapat ng pamamaraan, maunlad na kinabukasan. Department of Education, Bansang Makabata, Batang Makabansa. Malugod na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paglulunsad sa Walang Gutom 2027 Food Stamp Program at ang pamamahagi ng Electronic Benefit Transfer o EBT cards sa mga benepisyaryo sa Caraga Region. Isinusulong natin ang food stamp program upang matiyak na hindi lamang busog ang mga benepisyaryo, kundi malusog, masigla at malakas na magagampanan nila pang-araw-araw ang kanilang mga gawain. Sinisiguro naman ang Pangulo na magsisikap ang pamahalaan sa pangunguna ng DSWD na maging maayos ang pagpapatupad sa programang ito. Inaatasan ko ang mga kinaukulang ahensya ng gobyerno na magtulungan tungo sa mas mahusay na pagpapatupad ng food stamp program na ito. Tiyakin natin na walang bahid ng anumang anomalya ang pamamalakad ng ating mga proyekto. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas 2, 918 AM. Mula Centerline, Front Zone hanggang Baseline, lahat ng galawan sisipatin sa Spikers Net sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM. (10:19) ng umaga, nagbabalik po ang Spikers Net at sa pagpapatuloy po ng ilang updates ng ating Premier Volleyball League Second All-Filipino Conference starting October 16, no, ay nagpakilala rin po ng dalawang bagong players etong Farm Fresh Foxes, no. Mga dating Adamson Lady Falcons, Louie Romero at Risa Cruz ay turned pro na po sila. So meaning this will be their rookie year after forgoing their last playing year para po sa Adamson. So kaya pala wala si Louie dun sa lineup ng Adamson, no, for the season 86. So yan po yung dahilan niyan. At dahil diyan, Mare-reunite sila sa sa mga dati niyang mga teammates, si Trisha Tubo, Kate Santiago at Kate Lazo. At syempre with Coach Jerry Yee. So reunion of sort yan para sa kanilang lahat. Dahil nga nung invitational conference, yung mga nabanggit na players ng team led by Trisha Tubo ay nag-turn pro na rin sila with Coach Jerry Yee being their coach, no, for that conference. So ngayon, parang Adamson / Farm Fresh itong makikita natin dito sa PVL. Now, si Louie Romero ay kung matatandaan natin nung season 85, siya yung one of the best setters ng collegiate season last season 85. No, when she towed, no, tinulungan niya yung Adamson Lady Falcons na makarating ulit sa Final Four after 10 years, no. So since 2014 'yon. It will be a big addition para sa Farm Fresh dahil
Kalidad ng setter na ganyan. Oo, kumbaga first Final Four appearance ng Adamson after a decade. So that was a very big accomplishment for the Adamson Falcons and Louie Romero as a kumbaga personal, no, yung kanyang doon. Tsaka Dennis, maganda kasi mas bumabata yung mga players natin. Ibig sabihin, mas maaga silang na-expose sa mataas na level na competition, and I hope mas maging maganda to para sa ating national team in the future. Tama yan. And syempre, kung mas dumadami yung mga batang players dito po sa Pro League natin, sa PVL, na nag-iisang Pro League lang ho yan sa bansa, ay ito namang veterano na si Rachel Andakis ay pupunta ho ng ibang bansa or attend ng coaching clinic sa United States sa susunod na buwan para po palawakin pa yung kanyang skills, no at age 35 parang nagpipik pa lang din, no, or nandun pa rin sa dun sa kalakasan nitong si Rachel yung kanyang paglalaro para po sa Signal HD Spikers. Talagang hindi mo makikita na 35 na si Rachel Andakis, talagang kaya yung pa, playing style niya, kaya pa niya pagsabayin sa mga bata. Kayang-kayang makipagpukpukan doon sa mga players ng ibang teams. At siya pa rin talaga yung isa sa sinasandalan netong Signal sa kanilang mga naging kampanya the past years. Alam mo, Dennis, parang malalebron yung longevity dito ni Rachel Andakis. Talagang grabe yung comparison. Kasi ang tagal niya na naglalaro. Sa bagay, tatama din naman. Tsaka talagang maraming beses na rin pinatunayan ni Rachel Andakis yung kanyang kagalingan. Since nung nasa FEU pa lang until alam mo yun, yung nag-Shakey's V-League, tapos, nagkaroon ng professional league tayo. Superliga pa pala. Yung Pilipinas Superliga, tapos until magkaroon po ng PVL. So, ayan, ang ilan po sa mga kaganapan ng Premier Volleyball League. Starting October 16 na po yan. Napakabilis ng panahon. Di natin talaga namalayan na magsisimula na itong PVL dahil sa sobrang kabisihan natin for the Asian Games, tapos may FIBA nung naaraan, 'di ba? Kaya medyo tuloy-tuloy yung mga sporting events. Yan. So, dahil dyan, volleyball program tayo, Spikersnet, ay ating silipin na yung mga kaganapan sa 19th Asian Games. So, kasalukuyan nga, nagpapatuloy pa rin yung women's indoor volleyball. Pero back to recap muna tayo sa men's indoor volleyball kung saan natapos na ito last week. And Iran nga ang nanalo ng gold medal dito matapos sila talunin ng China sa 4 sets, 19-25, 25-14, 25-22, 26-24. So ito pong Iran po tinalo po nila ang host China sa kanilang home court. Talagang maganda yung naging laban dito at hindi nakahinga ang China dito kontra Iran. And then sa bronze medal match naman po, ang nanalo ay ang Japan kontra Qatar. Dito sa loob din ng 4 sets, 37-35, 25-22, 23-25, 25-23. Grabe yung pinaka first set dito dahil 37-35 yung naging laban dito. Ibig sabihin, talagang walang may gustong bumitaw ng first set, pero it was Japan who took the first set dito, and then tuloy-tuloy na po yun, pero third set lamang nakuha ng Qatar, and then Japan won the bronze medal. And ng Philippines po dito, nag-finish po sila ng 1-2 record dun sa eliminations, and then dun sa pinaka-eliminations ayun, sila lang po yung may pinaka-panalo sa mga hindi nag-qualify sa next round. Kaya after nun nag-place sila ng 13 dito. So etong Philippines po nakuha po sila ng unang panalo nila after almost 5 decades against Afghanistan when they won doon ng araw na yun. It's 25-23, 25-16, 25-12 beating against Afghanistan. And po yung lone win po ng Philippines dito sa 19 Asian Games. But still, it was a great win dahil nga it was a win after almost 50 years na. And then, tumungo naman po tayo sa volleyball naman po. Indoor volleyball ng women's po. Yan, ito exciting to team kasi ongoing pa to ongoing ito. Merong 13 nations na included dito sa 19 Asian Games Indoor Women's Volleyball Competition. Ayun ng Afghanistan, China, Hong Kong, India, Japan, Kazakhstan, Mongolia, Nepal, North Korea, South Korea, Thailand, Chinese Taipei, at saka ang Vietnam.
Ang first round po ay natapos na po at nakilala na po yung mga top 2 teams na umabante doon para sa next round. At yung mga teams na nag-qualify para sa next round from Pool A, ang China at ang North Korea. China was the best team doon sa Pool A, 2-0, North Korea 1-1. Sa Pool B naman, Thailand 2-0, Chinese Taipei 1-1, Pool C, Vietnam 2-0. Then, Korea naman, South Korea naman ay 1-1. Then sa Pool D, ang Pool D, 4 na teams to with Japan leading 3-0 and then Kazakhstan 2-1. Going to the second round, meron 2 pools na nabuo dito. Tapos yung top 2 teams ng each group yung mga kabilang dito, including the teams na di naman nag-qualify yung second round ay maglalaban-laban para sa 9 to 13 spot na nakasama sa group G at saka H. Para sa group, sa Pool E, ang composed ng Pool E ay ang China, Vietnam, North at saka South Korea. Ayan po yung mga nasa Pool E. Then Pool F po, Japan, Thailand, Chinese Taipei at saka Kazakhstan. Pool G, Nepal at India. Pool H, Hong Kong, Afghanistan at saka Mongolia. Yung Mongolia po dito, automatically pang 13th place na po sila dahil sila may pinakamalababang score na nakuha sa lahat ng pointing dito sa competition. And so, bale, sa 9 to 12 spot, ang maglalaban na lang po ay ang Nepal, India, Hong Kong at ang Afghanistan. Yung mga teams po na ito, na-carry over din po nila yung mga records nila kontra dun sa mga teams na umabante. For example, yung China at ang North Korea, sila yung magkagrupo. So, kagrupo nila yung Vietnam at saka South Korea ng Pool C, and yung China, na-carry over nila 1 win nila over North Korea. Then North Korea, na-carry over din nila ang 0-1 nila dun sa kontra China. So, kung sino yung may pinakamataas na 2 panalo, sila yung aabante sa semifinals doon. And then, yung semis naman ay maglalaban-laban simula sa Biyernes, sa October 6. Top 2 teams of Group E and Group F will slug it out para sa final spot dito. Yung loser na magpupunta sa bronze medal. Yung mga games dito ay yung mga games dito ay magsisimula ng 2:00 ng hapon. Yung yung classification round starting na today at saka tomorrow. Okay, yan. Thank you, team, sa mga updates mo dito sa women's volleyball. So, ang nakikita natin, ang talagang strong team pa rin talaga dito ay yung Japan, no? At China. So, sila yung parang makikita natin na dalawang who can go for the gold medal. Pero syempre hindi magpapahuli dyan yung mga nasa Southeast Asia, especially Thailand. ang Thailand at Vietnam, no? So magandang mga labanan to, team, na no. So, ito pong women's volleyball pala ay walang ipinadala ang ating bansa na mga players or representatives, no, dahil for some reasons na hindi na natin alaman kung anong dahilan talaga niyan. Pero yung sa men's volleyball natin ay maaga silang napatalsik, no. Yung kupunan natin parang 0-3. Hindi, 1-2. Sa pool. Ay, hindi, tinalo pala natin ng Afghanistan. Natalo tayo sa Japan. Japan at saka Indonesia. Yun, Japan, Indonesia. Parehang talagang malakas na team talaga yun eh. So, I don't wanna decide, pero malakas talaga yun. Indonesia being the best team in Southeast Asia, while Japan being one of the best team in the world. So, yan po ang mga kaganapan sa Asian Games, volleyball, men and women. So, sa ating pagbabalik, team, no, mag-break muna ulit tayo at we will try to reach Ria Arevalo na nandiyan po sa Hangzhou, China para po sa live report, mga ilang kaganapan para po sa Team Pilipinas. Magbabalik po ang Spikers Net. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paglulunsad sa Walang Gutom 2027 Food Stamp Program at ang pamamahagi ng Electronic Benefit Transfer o EBT cards sa mga benepisyaryo sa Caraga Region. Isinusulong natin ang food stamp program upang matiyak na hindi lamang busog ang mga benepisyaryo, kundi malusog, masigla at malakas na magagampanan nila pang-araw-araw ang kanilang mga gawain. Sinisiguro naman ang Pangulo na magsisikap ang pamahalaan sa pangunguna ng DSWD na maging maayos ang pagpapatupad sa programang ito. Inaatasan ko ang mga kinaukulang ahensya ng gobyerno na magtulungan tungo sa mas mahusay na pagpapatupad ng food stamp program na ito. Tiyakin natin na walang bahid ng anumang anomalya ang pamamalakad ng ating mga proyekto. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas 2, 918 AM. The 19th Asian Games. Dito sa Radyo Pilipinas 2 Sports 918 AM.
Okay, 31 minutes after 10 a.m. nagbabalik po ang Spikers Net at eto na, nasa linya na po natin si Ria Arevalo live mula po sa Hangzhou, China para sa mga latest about Team Pilipinas campaign dito po sa 19th Asian Games. Ria, magandang umaga. Magandang umaga sa inyo, team and Dennis. Magandang umaga sa lahat ng mga taga-subaybay natin sa Radyo Pilipinas Dol Sports. Nasa day 11 na tayo ng 19 Asian Games, 4 days to go bago matapos itong edisyon ng Asian Games. And for today, araw po ng Miyerkules, ilan lang yung mga aabangan natin for Team Philippines campaign. Ngayong araw pong ito, magsisimula yung ating kampanya mamaya pong alas 3:15 ng hapon, ang semifinals ng ating last man standing sa Philippine boxing team na si Yumir Felix Marshall. Siya po ay kakampanya sa 80 kilogram men's semifinals. Makakaharap niya itong pambato ng Syria na si Ahmad Guosoon. At para nga sa chance ang pumasok sa gold medal match nitong men's 80 kilogram class. Mas nadagdagan yung dahilan ni Yumir Marshall na talagang pagpursigihin na pumasok ng finals dahil ang kanyang teammate na si Carlo Paalam po ay tuluyang nang nagpaalam sa kanyang event dahil natalo po siya last night ng kanyang karibal from Uzbekistan. So, unfortunately, unanimous decision victory para sa Uzbekistan. And maintindihan naman natin dahil si Carlo ay lumaban po dun sa not his original fighting weight. Nag-a-adjust pa siya dun sa kanyang event. And I think 57 kilograms yung nilabanan nitong si Carlo Paalam. So far maganda naman daw yung adjustment niya Oo. From 54 umakyat siya sa 57. Ang mga nakaharap niya doon, Dennis, tsaka team, mga World Championship medalist doon sa event na yun talaga. So, mga veterano na doon sa weight division na yun, kaya nasabak talaga sa matinding challenge itong si Carlo Paalam. At dahil nga po nabigo siya na umabante sa semifinals, ay susunod niyang pagtutuunan ng pansin daw yung mga qualifiers para sa paghahangad niya makabalik muli sa Paris or sa Olympic Games sa Paris. So, for Yumir Marshall, sabi niya nung nakaraang game or pagkatapos nung nakaraang laban niya sa post-game interviews ng media, talagang ibubuhos niya ang lahat dito nga sa kanyang susunod na laban kasi isang panalo na lang makaka-secure na siya ng spot sa Olympics. Yung finalist po kasi ng bawat weight division ay makakakuha ng ticket patungong Paris next year. So talagang ibubuhos niya ang lahat at sa makinig naman ng coaching staff natin, according to Coach Ronald Chavez, yung Syria na makakaharap ni Yumir, nakita nila yung laro nung previous match nito sa quarterfinals, palusog daw ang style at saka brawler. So yun ang medyo nakikita ni Marshall na pwede niyang talunin kung sa estilo ng laro. So itong si Goosoon ay nanalo kontra Tajikistan 5-0 na panalo din yan for the Syrian and hopefully mamaya ay magawang talunin nga ito ni Yumir Marshall. So yan po yung laban sa boxing 3:15 ng hapon. And then, sa iba pa nating mga events, alas 3 naman po ng hapon, yung round 6, round 6 ng men's and women's team sa chess competition. So, nasa round 6 pa lang pala tayo. Kasi kanina sa Headline Sports, nabanggit ko round 7. So, I stand corrected. Round 6 pa lang tayo dito sa chess competition. Sisilipin ko lang kung makuha ko yung mga developments kahapon, Ang standing after round 4 lang pala to. O dapat round 5. Anyway, so yung standing natin after round 5
So, kahapon to, no, sa chess. Ayan, silipin lang natin ng konti bago tayo dumako dun sa athletics. Kasi yan yung tatlong mga events natin para sa araw na ito ng Miyerkules. So, sa ating laban kahapon, so sa men's team, round 5, ang nakaharap natin ay Thailand. So, 2.5 to 1.5 yung naging resulta in favor of Thailand. So, sa official reports, tingnan natin, yung round ranking. Okay, so as of Tuesday, October 3, sa men's team, round 5, ang nangunguna ay Iran. So, meron na silang meron ng 5 matches na nilalaro, no, yung Iran. Sila yung nasa ibabaw, followed by India, and then nasa third overall ang Vietnam. Ang Pilipinas po, unfortunately, nasa pang-12 pwesto tayo. So, second to the last, kasi 13 na mga teams po naglalaban-laban dito sa chess competition. And then sa women's side naman, so sa women's side, ang nakalaban po natin kahapon sa round 5, ay Republic of Korea. So we won 4.0 to 0 ng Korea. So nanalo ang Pilipinas sa ating pakikipagharap sa Korea kahapon. And ito naman yung natin, ranking, no, as of wait lang, mali na pindot ko. Okay, para makita natin yung placing ngayon ng ating team after 5 rounds. Hopefully, no, yan, medyo yung men's team natin second to the last So yung sa kababaihan naman, ang Pilipinas po pumapang-anim so far after 5 rounds. So, number 1 ang China, number 2 ang India, number 3 Uzbekistan, and then number 4 ang Kazakhstan, 5 ang Vietnam, 6 ang Pilipinas. So, yan yung ranking natin as of Tuesday, October 3, no, after 5 rounds dito sa chess competition. So, ngayong araw na ito, ang ating makakaharap, for today, ang mga makakaharap po ng ating team sa men's side ay Hong Kong, China. So, Hong Kong, China ang katunggali ng men's team natin. Samantala dun sa women's side naman for this round 6, ang makakaharap po natin ay ang Kazakhstan. So, yan yung mga pairings, no, for round 6 action nitong chess competition. So, samantala, mamaya naman pong gabi, alas 8 ng gabi, ang laban ng Pilipinas kontra China. So, ito po ay sa semifinals ng men's basketball competition. For the first time after 21 years, nakatungtong tayo ng semifinals nitong Asian Games. And dumaan tayo sa butas ng karayom kahapon. Akala ko matatalo pa tayo ng Iran. No? After leading by as much as 21 points, unti-unti pong nahabol ng Iran ito. Kinayod. But mabuti na lamang ay naka-recover tayo dun sa endgame sa pangunguna ni Justin Brownlee. Yung shot ni Justin Brownlee with 44 seconds remaining, yun lang yung field goal niya sa fourth quarter. So, after leading the team for the first 3 quarters of action. So, talagang inamin din kasi ni Brownlee na pagod talaga sila, no? Kasi they played 2 games in 2 days. So, magiging 3 games in 3 days yan. Yes. Pero syempre, wala nang pagod-pagod, no? Laban na lang ng laban. Do or Tsaka, Dahil... Tsaka Ria, parang nung nakaraang buwan lang na nagko-cover tayo ng FIBA World Cup. China ulit.
Oo. May So, samatan ng loob for ng the China sa second atin. time this year, makakaharap natin ang China. Correct. Pinulbos natin sila nun. Yes, Makabawian tayo ngayon. At ang ano dito, Ria, ang nakikita kasi natin dito, yung China doon sa World Cup team nila, 9 out of 12 na naglaro doon sa World Cup. Sila rin yung maglalaro sa Asian Games. Ang wala dyan, siyempre si Lee Kyers, Lee Kyle Kyers. Anderson, na nasa Minnesota na dahil NBA season na po. Tapos si Zuki, yung isa sa mga veterans nila na nagpahirap din sa Pilipinas the past years. Wala din siya because of an injury daw. Tapos si Zupeng. So, ano yan, shock sila. Pero sa Pilipinas, sa kabilang bandarya, apat lang yung holdovers ng Philippine World Cup team. So sila ano yan, sila Scottie Thompson, Junior Pardo, CJ Perez, tsaka si Japet Aguilar lang. So yung walo, mga bago dito sa ating koponan. So kumbaga wala pa silang ganong idea na dun sa Siam na maglalaro dun sa China. So yung apat pa lang yung at least kahit pa paano meron ng preview dun sa laro ng mga Chinese players. Oo. Pero ako naman tinitingnan ko, hindi pa nila alam yung laro nung mga bago nating players sa team. Tama. Yun naman. So, yun naman yung advantage natin. Pero, well, siguro, sa mga team preparations naman, magvi-video viewing yan. So, medyo masisipat nila kung ano na mga galaw nitong si Justin Brownlee. Diba? And, iba pa nating mga players. Pero, yun nga ina-expect natin, no? Hostile crowd ang mararanasan natin mamaya. Miss Ria. Dahil, yes, Sana hindi na matraffic yung Gilas natin ngayon. matatraffic kasi malapit lang tong village mga lang to. Siguro 15 minutes or 20 minutes away from the Olympic Stadium. Tsaka kasi kahapon, grabe yung crowd. Grabe rin yung crowd, Ria, kasi yung sa mga past games ng Gilas, 'di ba, ang chinicheer ng mga Chinese na nanonood ay lahat ng kalaban ng Gilas. May sama ng loob ata sa Gilas. So, pero para sa akin naman, rivalry talaga. parehong teams naman chini-cheer nila Actually, mas malakas lang siguro kasi nung sa Jordan, si Rondae Hollis Jefferson, hawig ni Kobe Bryant. Favorite kasi nila dito si Kobe. So, kaya nag-cheer sila ng mas malakas sa Jordan. Pero, tingnan natin mamaya, definitely, cheer nila yung team nila. Parang nung World Cup lang yan, na puro Pinoy, siyempre cheering up for Gilas. Mamaya naman, mga Chinese cheering up for their Chinese team. So, this will be kahapon kasi dun sa game natin against Iran, tinuturuan pa ng announcer ng PA dun sa venue ng cheer na laban yung crowd. But kasi I think they appreciate ng mga fans yung galing ng dalawang teams kasi kapag may magandang moves yung players ng Iran, nag-cheer sila. Pag may magandang moves yung player ng team natin, nag-cheer din sila. Especially si Justin Brownlee, marami siyang fans dito sa China. Nung game na against Jordan, talagang inintay din siya dun sa exit ng players ng mga fans, no. So, let's see, ang aabangan natin dito hopefully wag nang maulit yung sinabi nga ni Chris Ross na fourth quarter meltdown ng Gilas kahapon. Kasi parang after third quarter or heading to the fourth, ang laki na nung lamang ng Gilas So parang 21. Parang parang on the way to victory ng Gilas Tapos maya andyan na yung Iran. Tapos hindi na makashoot yung Pilipinas ulit. Buti na lang, at least ganun kalaki yung na-establish na nila. Kumbaga parang at least kahit nahabol, hindi ganun kalaki yung kumbaga yung binigay ng Iran na balik Nakalamang sila, yun yung pinaka nakakatakot na punto dun, yung nag-83-82. Tsaka considering kung sakali, yun lang yung first time na nag-lead yung Iran kahapon 2 points. Isa lang yung one lead change lang
nung time na yon. Pero good thing, naka-recover nga dun sa end game. And mautak din sila kasi hindi nila inalaw yung Iran na makapag-foul. No? Kasi kung nakapag-foul nga raw, may free throws, babalik pa yung possession sa Iran. So yun din yung isa sa mga nakita ni Coach Tim Cone na sabi niya, ayaw nga daw nila na makapag-foul pa yung Iran kasi nga pwedeng ganun yung mangyari. Tapos crucial na who knows, no? Ang ganda ng tikada sa tres din ng mga Iranian Oo, considering na meron ding pagbabago sa Iran, although nung tinanong ko yung katabi kong Iranian media na is this the same team that played in the World Cup? Sabi niya, yes. Yun nga rin daw yung team nila ng World Cup, except si Hamedadadi wala na. Parang dahil nag-retire na. 6 or 7 players nung Iranians yung Holdovers. Galing World Cup. So may ilang ding mga nawala, pero mostly, no, parang yung pinaka-core ng Iran is galing din ng World Cup. So, talagang, maganda rin yung ibinigay na teams na laban nila. Kaya nga, after nung game, Ria, talagang nag-iyakan yung mga, di ba? Talagang very emotional yung mga Iranian players, eh. Lumod na sa hard. Kaya nga, nung natapos na yung game, may isang, nagulat na lang ako kasi nag-monitor ako sa screen kung ano yung score, ganyan. Meron kasing monitor na lang dun sa mix zone. Tapos nagulat kaming lahat kasi merong player from Iran na tumatakbo siya tapos sumisigaw siya tapos umiiyak siya. So, pasok dun sa dun sa dugout. Lahat sila nagpa-pass through dun sa mix zone eh. Tapos nung dumating si Coach Tim Cone, di syempre, nakaabang na kami for interview. Parang pa si Coach Tim na huwag muna magpa-interview kasi nga dadaan yung mga Iran players na syempre malungkot na makikita pa kaming nandun na syempre na hindi mo naman kami maiwasan na in a way magse-celebrate dahil nanalo tayo. Di ba? First time na Final Four in 21 years. Ang tagal nun. So, kaya parang sabi ni Coach, considerate din si Coach Tim. Sabi niya parang ayoko dito, parang doon na lang sa press ko. Kasi you have the option na doon kami sa mix zone or mag-go through pa sa press conference. Yung parang official press con like sa FIBA. So parang sabi ni Coach Tim na ayaw niya muna daw magpa-interview doon kasi nga dumadaan pa yung mga players. Tapos nung dumaan na yung mga players, isa-isang kinonsole ni Coach Tim. Parang in a way, parang inano niya na good game. You play great, you play great, parang ganyan. Tapos kasi yung iba mga nakayuko, syempre, yun nga talo sila. So, anyway, yun yung ilan sa mga sidelights. And nga pala, speaking of press conference, kasi nag-press con yung of course, no, may mga ganun, matic, kumbaga, sa ball game. Questionable. Unang nag-press con yung side ng Iran. So, ang umattend doon is their assistant coach. No, yung si coach, yung head coach talaga, hindi siya nag-appear dun sa press conference. Tapos, ang nabanggit nung assistant coach nila is yung sabi niya kasi sa World Cup nga raw, every team is allowed to kumbaga parang maglagay ng naturalized player. Isa lang. Pero isa lang. Pero dito daw sa Asian Games na nakita nga daw nila na yung Pilipinas daw maraming foreign players. So parang kine-question nila hindi naman yung Pilipinas pero yung organizers na inaalaw yung ganun na unfair daw. According to Hindi mag-naturalize din sila para fair. Alam naman nila yun. Di ba? Sana... Pero kasi nga iba-iba kasi yung rules ng mga tournaments. So kapag binawal mo yung one naturalized player per team, edi ang daming sa ibang, hindi lang sa basketball, pati sa ibang sports, mag-a-apply yun, di ba? Alam naman natin yung ibang bansa dyan, especially sa athletics, ang daming mga, dyan di ba? Ang daming mga Kenyan na nagre-represent na ng Asian team, di ba? So, lahat yun, mababago.
So, dito naman sa basketball, at saka hindi naman totally foreign players yung mga players natin. May mga dugong Pilipino yung mga yan. Si Brownlee lang naman yung ano dyan eh, yung pure foreign player dyan eh. Pero yung iba dyan, talagang half Filipino. Yun ang hindi nila, Alam. syempre, hindi sila informed about Baka akala that. nila si Thompson foreigner kasi Thompson yung apelido. Hindi naman. Pero kasi siguro, ano sila eh, syempre yung itsura, di ba, parang hindi mo naman din maano kagad. Hindi lang sila informed. So, yun yung sinasabi nung assistant coach ng Iran na unfair daw. But, yan yung patakaran sa yan yung rules ng games. So, sumusunod naman tayo. And syempre, kung ano yung mga bagay na makakakuha tayo ng advantage na legal naman, talagang i-grab natin yung yung Tsaka Ria, opportunity. sa basketball naman din kasi, 'di ba? Sa FIBA, 'di ba? Parang yan yung nagiging trend na meron talaga mga naturalized players yung mga bansa. So, kung ang Iran ay lagi namang sumasali sa mga FIBA-related or FIBA-sanctioned events, edi alam naman nila na pwede na silang maglagay ng mga pool of players na mga foreigner, 'di ba? Tapos kumuha na lang sila kung sino yung isasalang nila kapag sa magkakaibang tournaments like sa Asian Games, 'di ba? Parang ganun na rin eh. Kasi yung FIBA parang sinabi nila nung nag-press ko nung last World Cup is talagang yun na yun. Kumbaga status ko sila pagdating sa naturalized players na hindi magbabago yung ruling na ganun. Isa lang talaga. So, kumbaga, ginagawa lang ng Pilipinas, nagpo-pull tayo ng naturalized players. Tapos depende on the availabilities of those naturalized players and depends also on the tournaments na sasalihan kung sino yung isasalang ng Pilipinas. Depende dun sa competition level, no. So kung guys sa World Cup, syempre we will be fielding Jordan Clarkson kasi ang magiging katapat niya doon mga NBA players. So pag Asian Games na wala namang masyadong NBA players, yung second best option natin which is Justin Brownlee. So parang ganun lang yung nangyayari doon sa circuit of basketball ngayon. Kasi nga, bukod nga pala kay Justin Brownlee, nandiyan si Ange Kwame. Si Ange So Kwame siguro pa. yung pino-point out nung Iranian coach. Pero kasi sa Iran, kung mapapansin niyo, hindi sila naggaganon hindi sila nagfo-foreign player. Talagang Even yung kumbaga sa atin, all Filipinong talaga na line up, all Iranian line up. Hindi siguro sila meron siguro silang sarili nilang, 'di ba, prinsipyo. Kung matatawag na prinsipyo, 'di ba, na wag magkaroon ng mga naturalized player. So, yung sa tama naman kasi din yung point mo, Ria, na hindi naman talaga pure foreign lahat 'yan. Kumbaga may pagka-Pinoy pa rin. Yun naman yung importante doon. Hindi naman yung gaya nung ginawa nung Cambodia nung SEA Games na purong mga kanu talaga yun. Di ba? Ang bottom line kasi diyan, kung ano yung rules ng tournament, 'di ba? Yun ang susundin mo. Kasi naging naturalized lang naman sila through the process kasi na kailangan mong magkaroon ng passport at a certain age. Ang pinopoint nung taga-Iran is kumbaga dapat pinanganak ka or marunong ka magsalita ng language or may dugo ka talagang Iranian, 'di ba? Sila naman may dugong Pinoy eh. 'Di ba? Hindi lang talaga siguro nila na background check maigi yung mga players ng Pilipinas. Tsaka lahat kumakain ng adobo lahat. Tsaka talagang ganun kapag natalo, 'di ba? Oo. Diba? Parang yung lang yan, yung Angola nung World Cup, ganyan din yung kanilang sentimiento na bakit daw may mga naturalized players. Anyway, Ria, kung makakalaban ng gilas yung China mamaya at kung papala rin na mga lusot tayo sa China, alam mo, ang magandang ma-interview, makapanayam dyan, si Coach, wala nito, the coach nung 2002. Coach Jong with Chico, kasi somehow parang, di ba, malalagpasan natin yung frustrating loss nung 2002. Namuntik na tayong mag-finals. Diba? Kita mo naman talagang, 'di ba, after 2 decades na uungkat pa rin 'yon, talagang hindi makalimutan 'yon. And yun yung gusto rin sigurong in a way, 'di ba? I-exercise ng team natin ngayon. Kasi sayang yung chance nun eh. At kung may pero kung maaalala mo, host country din kalaban natin nun. Tama. So,
Ano So, nga Ria, mahirap tama, talaga. kung may isang tao nga na talagang pinaka-excited, pinaka-kinakabahan siguro na gustong-gustong manalo ngayon si Coach Jong yun kasi nga kumbaga yung haunting of the past mawawala somehow dahil makakaabante na sila sa finals after the. Kung nanalo nga yung South Korea, alam mo mas magandang kwento sana yun di ba? Kasi after 21 years sila ulit ng semifinals, di ba? Totoo. Diba? Totoo. Kaya lang kahapon di pumapasok yung mga 3-point shots ng South Korea Tsaka against China. O tsaka masaklap yung South Korea ngayon, Ria, kasi 'di ba mula nung nag-pandemic, hindi sila nagsasali sa mga international games and even sa FIBA hindi sila nakapasok sa mga Tapos minsan may mga times na nag-beg up daw sila sa Yung FIBA yung Asia Cup. pre-qualifying Oo, yun, sa for the OA. Olympic qualifiers, hindi rin sila nakasali kasi yung venue, ang host kasi Syria, parang meron yatang rule sa South Korea na yung mga yung mga citizens nila hindi pwedeng pumunta ng bansang yon. So Because- kaya hindi inalaw talaga yung basketball team na mag-compete doon. Dahil naman yun sa mga ilang Travel restriction. restriction siguro sa mga political issues ng mga bansa do. Kaya nadadamay din even yung sport. So ayun. Ria, any last words before tayo tapos sa ating program? Bukod sa basketball, napatagal tayo sa basketball. Huwag nating kalimutan yung athletics kasi mamaya pong gabi, meron tayong 4x400 meter relay, men and women na tatakbo sa finals. Yung women's straight to finals na to, ang mga tatakbo para sa Pilipinas, ito ay sina Angel Frank, si Lauren Hoffman, si Robin Brown, and si Maureen Shrivers. So yan po yung 4 na mga runners natin, tracksters natin para sa 4x400 meter relay women. Alternate ng team is si Giselle Lumapa. So nandito rin sa China si Giselle. Samantala, sa kalalakihan naman, yung ating 4x400 meter quartet na kahapon po ay nagrehistro ng new Philippine record ay lalahok sa finals tonight. So, nandyan sina yung Majesty Williams, Frederick Ramirez, si Joy Mesequita, and si Miko Del Prado. So, sila po yung magtatangka na maka-podium finish tonight. No, mas mabilis yung oras natin against Thailand sa qualifiers. So hopefully yung new national record na naset nila kahapon ay mahigitan pa nila at the same time mag-translate yon sa medalya tonight. So yan yung mga events ng Pilipinas ngayong day 11 ng 19 Asian Games. So mula po dito sa Hangzhou, China, sa tulong ng Philippine Sports Commission at ng Philippine Olympic Committee, maraming salamat po sa inyong lahat. Ako po si Ria Arevalo, nag-uulat para sa Radyo Pilipinas 2 Sports. Maraming salamat, Ria Arevalo. Ayan, team, very exciting games. 2 gold medals at stake on day 11 para sa Team Pilipinas. Dalawa po yan parehas sa athletics, 4x400 meter relay, women's and men's competition. At syempre, ang Gilas Pilipinas, sana magtuloy-tuloy team, Pero sana. malakas yung pakiramdam ko, Gilas magbibigay ng gold Oo, ako rin. Talagang bago pa lang tong competition. Tingin ko talaga may palag tong Gilas Pilipinas. Malaki yung tiwala ko kay Justin Noypi. Tsaka syempre kay Coach Tim Con. Oo naman, grabe yung ating mga national team members. Very good job sa lahat, Talagang basta. Dedicated talaga. Feeling ko kung hindi man mag-gold, podium. Podium yan. Sana. So, team, any words before tayo magtapos, team? Si Miss Easter Duque, may pinapabati siya sa si Iron Dave Pantin. Happy birthday daw mula kay Miss Easter Duque. Yan, Happy birthday! Ikaw, baka may gusto ka pang batiin, team. Ano gusto batiin? Oo. Happy birthday! Okay na. Huwag ka na mahiya. Sige na, game na. Oo, yun lang. Okay. Sige, nabati ko rin na aking mga magulang, syempre si Mama Arnita Paes at si Papa Babita Paes. Hello sa inyo. Ayun, shout out and binabati ko rin yung aking Mrs. Jam. I love you. Maraming salamat po sa ating mga nakasama sa Master Control, Sir Boyet, Ma'am Roxanne,
Mika at sa ating OJT na si Rose Ann, and to our staff po J-Mart. sa Boss J-Mart, ayan, sa mga kasama po natin sa master sa Malolos Transmitter. Maraming salamat po. Tutok lang po kayo dito sa ating stasyon Radyo Pilipinas The Sports for more Asian Games update ngayong araw. Again, ako po si Dennis Hilanga and my partner Timothy Tapales po dito po sa Spikers Net. Kita-kita po tayo next week. Enjoy the rest of your Wednesday. Salamat po. Time to